Para sa mga guardians or sa mga parents, ano po ba yung mga senyales para mabantayan natin yung isang bata kung talagang ano na siya, addicted na sa isang online game? Meron po tayong tinatawag na DSM-5-TR. Ngayon po sa DSM-5-TR, meron po tayong isang diagnosis na tinatawag po siyang Internet Gaming Disorder, wherein yung isang bata or yung isang tao, yung isang individual, meron po siyang preoccupation or meron po siyang recurrent, persistent use ng online games. And meron na nagiging clinically significant po siya kapag po mayroon ng distress or may dysfunction na sa paggamit ng online gaming. So, out of the 9 criterias na pinoprovide po ng ating DSM-5-TR, dapat po ang isang individual or isang bata, meron siyang 5 or more in the span of 12 months. So, first po niyan is yung preoccupation. So, yung oras niya po ay natutuon na po doon sa online gaming. So, madalas niyang iniisip yung online gaming and hindi na po siya nakakapag-work ng mabuti or nakaka-function ng mabuti dahil yun na lang po talagang iniisip niya. Second po is nagkakaroon po siya ng withdrawal symptoms wherein nagiging irritable po siya. Madaling magalit, madaling mainis. Kapag po tinanggal ang internet gaming sa kanya, naiinis po yan o iba po yung nagiging emotions niya. Okay, another thing po is hindi po nakokontrol yung pag-use niya ng internet gaming. Same with nagkakaroon na rin po siya ng malayong relationship or nakakat po yung relationship niya sa family niya. And then nagkakaroon din po siya nawawalan po pala siya ng interest pagdating po sa iba't ibang activities, yung mga usual hobbies niya. Kung dati po mahilig siyang maglaro ng sports, kung dati po mahilig siyang makisalamuha sa ibang tao, ngayon po hindi na po siya katulad ng dati. And may mga criterias din po doon. Marami po yan, 9 po kasi siya. And then ang nangyayari po kasi doon, ang pinaka masasabi natin na nagiging dysfunction po yan is may distress na po sa bata. Yun lang po yung tatandaan natin dahil hindi po lahat ng batang naglalaro ng online gaming ay may addiction. Okay, hindi po lahat. Okay, nagiging dysfunction lang po siya or nagiging disorder lang po siya kapag hindi na po nila nakokontrol yung paggamit. And then, may pagbabago na rin po sa kanilang kaugalian, may aggressiveness na din po, at hindi na po nila nagagampanan yung kanilang tungkulin, mga everyday activities nila or everyday responsibilities. Pero ito naman po, dahil nabanggit na natin, dapat tama po ba, correct me if I'm wrong po, 5 out of the 9 criteria po. po dapat ma-check natin para masabi natin addicted na. Yes Pero po. bakit nga po ba ganun? Bakit addicting yung mga laro na ito para sa mga bata? Sa mga bata po kasi, especially sa age ng adolescence or pagpabibinat at pagdadalaga, importante po na maintindihan natin na ongoing pa po yung development or yung maturity ng brain nila. Ngayon po, may certain part ng brain wherein meron tayong tinatawag na brain reward system. Itong brain reward system po kasi na to, ito po yung humihingi ng immediate gratification. And then, ito po yung brain wherein nagsasabi siya, meron po siyang thrill-seeking behavior. Yan po yun. So, mas active po yun kumpara po dun sa prefrontal cortex, which is the higher order thinking. So, sa mga bata po, syempre gusto nila ng immediate reward, immediate na gratification sa mga pinapanood or pinilalaro po para nila. Yun po kasi yung way nila para makatakas din po sa stress. Yun po yung way nila para maramdaman nila na they belong to a group. Possible po kasi yun, na yun po yung mga nagiging way nila na makaramdam din ng sense of achievement. And itong mga games po kasi na ito, designed siya to give immediate reward. Kaya mas nahihila po ang isang kabataan na magkaroon ng addiction or hilig maglaro po sa online gaming. Para po siyang kumbaga instant pleasure. Yes sa mga po, bata. actually tama po yun. Instant pleasure. Once po kasi na naramdaman ng isang bata na I belong to this group, ang sarap sa feeling nung nananalo ako, ang sarap sa feeling nung may reward right after na parang tanggap ako, yun po yung nakukuha nilang gratification sa online gaming. Opo. And mentioning po that, paano ito nakaka-apekto naman po sa mental health ng isang bata o kabataan po?
Kapag po, actually po, ang online gaming naman, hindi siya automatic nagkakaroon ng mental health issues ng isang bata. Nagiging issue lang po siya kapag ka po hindi na nga po siya makontrol, kapag ka po nagkakaproblema na siya sa everyday functioning niya, and kapag ka po nagkakaroon na siya like pagtaas ng anxiety, pagtaas ng depression, nagkakaroon ng mga withdrawal symptoms, mga ibang activities na hindi niya naman usual ginagawa pero ngayon mas tumataas yung level of aggression niya. Ganun po siya, and hindi na rin po siya nakakatulog ng mabuti. Hindi na rin po siya nakakakain ng maayos, hindi na po okay yung mood niya, yung mood swings niya. Tayo naman po, di ba, parang kapag may problema tayo, usually may mood swings talaga tayo. Pero sila po, yung kanilang mood swings is consistent po na pabago-bago. Yun po yung isa sa dapat i-look out natin. And of course, kakulangan po sa tulog. Nagkakaroon na rin po sila ng emotional distress. Yan po yung mga nakakasira sa mental health nila. And dun din po natin ma-identify na may problema na po yung bata sa kanyang Pero gaming. nabanggit niyo po kanina, ito pong mga ito is nakaka-apekto sa kanilang mental health. Yes Sa po. overall well-being naman po ng isang bata, paano nakaka-apekto yung nag-addiction sa online gaming? Pagdating naman po sa kanilang overall, sa physical, syempre po makikita ninyo, drastic na po yung pagpayat at pagtaba ng bata. Or minsan po kasi, di ba, parang hindi naman sila nagda-diet. Pero talagang nangangayayat na po sila. So, ibig sabihin, may distress na po. Kulang sa tulog. Possible din po yun. And of course, sa emotional aspect po, hindi na nila makontrol yung emotions nila. Then sa social, hindi na po sila masyadong nakiki-interact sa family, hindi na po sila nakiki-interact sa friends nila, na kung nakikita naman natin dati before, magaling naman sila makipag-communicate, magaling naman sila makipag-usap. Pero ngayon, nililimit na nila yung sarili nila kasi mas gusto na po nilang maglaro. And another thing po is yung epekto po sa developmental growth po nila. And syempre, maaari po kasing maantala yung pagbuo ng social competence, emotional regulation, problem-solving skills, healthy lifestyles, and marami pa pong iba pagdating po sa well-being ng isang tao. Pati sa pag-aaral po, no? Yes po, especially sa pag-aaral. Ngayon po, yun po yung isa sa dapat i-look out ng mga family. Kasi once po na medyo nagbago na po yung grades ng bata, alam na po natin na may problema. Ano naman po yung magiging danger nito kapag po hindi po ito natugunan agad ng mga magulang, lalo na po yung pagkakaroon ng unhealthy online behavior? Lumalala po kasi ang addiction kapag hindi siya naaagapan agad. Actually, ito po yung kailangan ng isang magulang. Ito na po yung parang wake-up call nila dahil kilala nila yung anak nila eh. Di ba? Kapag, katulad po sa inyo may mga magulang kayo, mas kilala kasi kayo ng mga magulang ninyo. Mas kilala po namin yung mga anak namin. So, once na mayroon na po kaming nakikitang changes, alam kasi namin kung saan magaling at saan mahina ang isang bata. Ngayon, kapag nakikita namin na may mga changes na talaga sa behavior niya, sa pag-aaral niya, at sa mga iba pang aspeto ng buhay niya, doon na po yung dapat isa nating maging wake-up call na kailangan na ng immediate intervention or early intervention. Mas tumataas din po kasi yung panganib ng cyberbullying online, yung online exploitation at exposure po sa mga inappropriate content. Posible din po yung paglala ng anxiety at depression. Ayaw naman po namin na umabot sa ganong punto, no? Pero meron na po ba tayong mga warning signs na behavioral concern, na may behavioral concern na dun sa isang bata na pag nakita namin to, kailangan na to ng immediate attention? Okay. Lagi po nating tandaan na yung sabi ko nga po kanina, hindi naman po talaga problema ang paglalaro sa online gaming. Kapag too much na po, sobra at hindi na makontrol, tsaka lang po siya nagiging problema. Ngayon po, mapapansin po natin na may bigla ang pagbabago sa ugali o sa personalidad. Madalas na rin po siyang nakikipag-away. Madalas na rin po yung pananakit niya sa sarili niya or sa iba. Possible po kasi na magkaroon tayo, mag-raise tayo ng concern na gano'n dahil nga nakafocus na lang po sila sa online gaming. And yung pagbagsak po, syempre, ng kanilang grado sa eskwelahan, pag-iwas sa pamilya at mga kaibigan, and nagbibigay na rin po sila ng hopelessness. Nagsasabi na po sila na parang wala ng pag-asa, hindi ko na kaya, okay? And matinding emotional outbursts. Usually, kapag sinasabihan niyo po ang bata na mag-ayos ng higaan,
sasabihan niyo yung bata na maghugas ng plato. Normal naman po magtatampo yung mga yan, di ba? Magwo-walk out. Pero sa kanila po, grabe po yung outburst ng emotions nila. So, hindi po siya inappropriate doon sa experience or doon sa pinapagawa sa kanila. Pero paano po magiging healthy naman? Kasi hindi naman natin maaalis na yung technology talagang pa-advance ng pa-advance. Pero paano po ba natin magagawang healthy at balance yung paggamit natin ng technology at sa mga sa gaming? Kasi sabi nyo naman, hindi naman siya necessarily nakakasama. So paano po ba natin magagamit ng tama ito? Actually po, dapat po ang mga magulang, dito po talaga napaka-importante po ng role ng mga magulang pagdating po sa gaming use of a child or ng isang adolescents, kasi kailangan po ninyong magkaroon ng mag-establish ng clear and consistent na screen time rules. And of course, kailangan magkaroon din po tayo ng gadget-free times tulad ng meal times at bago matulog. Kasi po ito po yung time wherein nagsasama-sama ang mga magulang at mga anak during meal. As much as possible, kahit TV po, wala muna. Kayo muna po. Diba? Yun po yung time na dapat nag-uusap-usap. And then, syempre po, hikayatin sila na magkaroon ng sports, hobbies, at family activities. Maganda po kasi na ini-include ninyo yung mga anak ninyo sa mga activities and nakikita na may physical activities yung isang bata. And maging mabuting ehemplo po tayo na mga magulang sa paggamit ng gadgets. Kung sinabing stop na, wala ng gadget, dapat si mami at daddy, wala na rin pong gadget. And syempre po, magkaroon po ng bukas na pag-uusap tungkol po sa responsible digital use. Pero paano po mapapalaki naman ng magulang yung mga anak nila na emotionally resilient? Kasi yung kanina po about sa online gaming eh. Ngayon naman po, yung emotionally resilient na bata, paano po ba ano yung pwedeng gawin ng magulang para po ma-address yung bagay na yun at lumaki na okay at stable yung emotions ng kanilang mga anak? Pag sinabi po kasi natin emotionally resilient, di ba, parang paano ba tinatanggap ng isang bata yung pagkakamali niya o yung mga nangyayari sa kanya in a healthy way? Okay, so ngayon po, kailangan po kasi nating maging open sa communication. Very important po yan kasi minsan ng mga bata, hindi naman nila kailangan ng advice. Ang kailangan nila yung makikinig sa kanila. Ganun naman po usually kasi kapag pinagalitan mong isang bata, kapag may ginawa siyang mali, hindi na po siya magsasabi sa inyo. So ang dapat ginagawa ng mga magulang, maging open po sila. Maging open sila sa pakikinig sa mga anak nila. Kailangan nilang mag-set ng rules, mag-set ng healthy environment. Yung environment wherein mararamdaman ng bata na nakikinig ang magulang ko, na kahit na anong pagkakamali ko, tatanggapin nila ako, na kahit na anong pagkukulang ko, nandyan sila para sa akin. Ngayon po, doon po, nagkakaroon ng idea ang isang bata na, okay lang pala mag-open game, mami at daddy. Okay lang pala na magkamali ako kasi tanggap ako nila, mami. Pero, of course, kapag nagkamali ang bata, kailangan po natin silang i-guide. But not necessary na gagawin natin, yun yung magiging label niya pagdating ng panahon. So, i-guide po natin sila sa pagkakamali nila. And maging mabuting modelo po tayo. Sa loob po kasi ng bahay, doon po nakikita ng bata kung paano ba ina-acknowledge or paano ba inaayos ni mami at daddy ang stress sa loob ng bahay. Then later on, yun din po yung gagayahin niya. Okay, and syempre po, yung pagkakamali niya po, i-take natin ito as a chance para po matuto sila. Mag-learn sila sa sarili nilang experience. And gawin po natin na magkaroon or maglaan ng regular na quality time para sa family. Yun nga po yung sinabi ko kanina, sa pagkain, o kaya naman po sa pagtulog. Ito po yung gagamitin nating time. Every Sunday, kung mapapansin nyo, puno-puno po ang malls. Family Day. Magandang example po yun, magandang activity po yun, or magandang sineset ng mga magulang na may ganun. Kasi masasanay yung bata na, ilulook forward kasi nila ang Sunday So parang okay, Sunday na gusto makakasama ka sa mami at daddy, nasa mall na kami, mga ganung bagay po. And of course, para po mapalakas yung secure attachment natin sa mga bata. Gusto po kasi ng mga bata is nararamdaman nila na nandyan yung mga magulang. Speaking of parents po, no, para sa mga magulang, ano po ba yung pwede nilang gawin, no, para matulungan yung mga anak po nila na nakaranas naman ng karahasan sa school? Okay, lagi lang po nating tatandaan na tayo po
ang unang tinatakbuhan. Kami po ang mga magulang ang unang tinatakbuhan ng mga anak natin. So, lagi po natin silang pakikinggan. Wag po tayong mag-close ng ears. Doon hindi naman talaga ginagawa. Wag po natin silang i-invalidate. Tama po yan. Lagi po nating ipaparamdam sa kanila na nandyan lang po tayo at siguraduhin ligtas sila. Tanggalin niyo po sila sa lugar wherein alam niyong may danger. And makipag-ugnayan sa paaralan. Siyempre sila po yung katulong kasi natin pagdating po sa mga problema ng mga anak natin sa school. Of course, emotional support. Kailangan po nila yung nanay, tatay nila, yung family nila, na kahit anong mangyari nandyan sila. And bantayan po natin yung mga pagbabago sa ugali. And of course, kumonsulta po sa mental health professional kapag ka po kinakailangan na. Paano naman po malalaman ng isang magulang na kailangan na po nilang humingi ng professional help? Kasi minsan po, hindi natin maalis, minsan ang magulang in denial eh. Uy, bata pa kasi yan, hindi pa niya naiintindihan. Pero ano po ba yung sign para masabi at ma-admit ng mga magulang sarili nila, kailangan na pala ng tulong ng anak ko? Kailangan po natin maging open. Sabi ko nga po kanina, di ba, ang mga magulang, mas kilala nila yung mga anak nila. So kapag po may nakita na silang unting pagbabago, nakita na nila na nagiging aggressive, alam din po natin kung asan po magaling ang anak natin, di ba? Yung nabanggit ko kanina. Ngayon po kapag nakikita natin na parang nagiging drastic na yung changes, parang bumababa na ang grade, nagiging aggressive na, nagiging mapanakit na, humihiwalay na siya sa family, humihiwalay na rin po siya sa mga kaibigan niya, wala ng social interaction. Yan po yung mga possible na tignan natin bago tayo kumonsulta sa mental health professional. And of course po, wala ng control sa online gaming. Wala na rin po siyang time for the family at sa sarili niya. At nagbabago na po talaga yung regular routines niya. Especially po, di ba, alam naman natin ang routines ng mga bata. Kayo po aware naman po kayo sa routines ninyo, di ba? Kapag po nararamdaman na din po natin na parang masyado ng mabigat yung nangyayari, masyado ng maraming pagbabago sa isang bata, doon na po tayo dapat mabahala. With the recent happenings po sa social media, nakikita natin lahat yung mga violence involving minors, hindi lang dito sa Tacloban, iba't ibang kasong na ang nangyari the past month, this month lang. May ano po ba ang mensahe nyo para sa mga magulang? Para po sa mga magulang, hindi po talaga madaling magpalaki ng bata. Hindi po talaga madaling magpalaki ng isang adolescents. Lalo na po sa pagbibinat at pagdadalaga, may sarili na po kasi silang minsang pag-iisip. So, ang pinakamagandang advice po siguro sa kanila is that you have to give time. Kailangan nyo pong makinig sa kanila. Kailangan nyong iparamdam na mahal ninyo sila and whatever happens, nandito lang yung nanay at tatay. And of course, always listen, open ears. Actually, hindi lang siya listening, dapat meron kang empathic listening. Kasi the more na nagli-listen ka sa anak mo, the more na nararamdaman nila na kahit anong mangyari, may support ako. For sure po, maraming natutunan ng ating mga kasangbahay. Pero baka meron po kayong gustong batiin o kaya mensahe po sa mga manonood. Meron po kaming Facebook page, ang PNP Health Service, wherein ang aming director ay actively nagbibigay ng mga lectures pagdating po sa health concerns. Hindi lang po para sa kapulisan, kundi po para sa buong Pilipinas na nanonood. Follow nyo na lang po ang aming Facebook page, ang PNP Health Service. Pwede mo po silang kontakin dyan mga kasangbahay. At maraming salamat po, Police Lieutenant Jenny Rose Doran. Thank you din po. For sure, marami po tayong natutunan. Kami din po, no? At reminder din para sa ating mga viewers na dapat tandaan para maiwasan ang gaming addiction sa mga kabataan. Napakahalaga din po ng role ng ating mga magulang para palaging ma-check at mapanatiling healthy ang physical and mental well-being ng ating mga anak.